Okay, so good afternoon and welcome to Airs of Zeal. So, ang next na papakita ko sa inyo ay walang iba kundi si EMG Sand Viper. Okay, so ito yung box. Ito yung cover. Okay. Tapos ito siya. Okay, sana hindi maglaglagan. Ayan. So ayan siya. Okay, so isa-isahin natin kung ano bang laman nito. Ang unang-unang laman na ito ay meron siyang mount. Okay? So, papakita ko sa inyo bakit siya may mount. Okay, may mount. May screws para sa mount. May Allen keys. License card. Kasi si EMG and Taran Tactical Innovations. Nag-join force sila. Hindi. Basta, itong unit kasi na to, licensed by Taran Tactical Innovations. Okay? Licensed siya ni Taran Tactical Innovations. Si EMG na kokopyahin ni EMG lahat ng markings, lahat ng detailed markings from the real steel papuntang airsoft. Okay? So, kung ano makikita nyo ditong detail, yan yung makikita nyo sa tunay. Kung meron mang nakaligtaan, minimal na lang yun. Pero, hindi naman ako sure. Hindi ako sure kung ano yung mga nakaligtaan. Pero, ang sure ako is mga 95%. Okay? So, para sa airsoft pistol, ang ganda nun. Ito, si EMG Sand Viper. Taran Tactical Innovations. Siya, ang ganda. Okay? Ito yung kabilang side. Sand Viper. Ayan. So, may mga ano lang yan. See? Ang ganda niya. Okay? So, ayan siya. Okay? Ganda. Okay. Sinabi ko kanina, di ba? Meron siyang mount na kasama. Kasi kung makapansin nyo, wala siyang iron sights. Di ba? Wala. Okay, wala. So, paano kayo walang problema dahil yung mount na yon is pwede nyong kabitan ng optic sights. Ang maganda doon, kasama na yung mount. Kasi sa karamihan ng units, bibili pa kayo ng separate na mount. Which is dito, kasama na. Okay, so ito yung mount niya. Tapos, ito yung screws. Okay, so tatanggalin nyo yung screws, kabit nyo yung mount, tapos pwede nyo nang ilagay ang optic sights ninyo. Tulad nito. Hindi ko na ilalagay. Meron akong video nito na nakasalpak. I-ano ko na lang dito. Okay? So, ito. Yan siya. Hindi ko na isasalpak kasi medyo matrabaho. Ano lang naman to. Mabilis ang video. Okay? So, yun nga. And pwede nyo siyang lagyan ng flashlight. Laser flashlight.
ito, ang Skywoods na laser flashlight. Ito siya. So, pwede nyong kabit dito. Okay? So, papakita ko dito. Meron ako video niyan. Papakita ko sa inyo kung anong itsura ng unit pag merong optic sights tsaka ng laser. Okay? So, flash ko lang yan somewhere here. Okay? So, ito yung laser and flashlight. Okay? Ayan siya. Ito yung mga buttons niya. Ito yung para sa laser. Ito yung para sa flashlight. So, napaka linaw at lakas nito. Papakita ko sa inyo. Boom! Wala na ako. Ayan. Diba? Sobrang lakas. Ayan, oh. Sobrang lakas niya. See? Oh. Sobrang lakas ng flashlight. And, syempre yung laser. Malakas. Ayan, oh. Nakikita nyo yung ray, diba? See? Nakikita nyo. See? Nakikita nyo. So, ganun siya kalakas. May video na rin ako nito kung saang gabi tinesting ko siya sa kalsada dito sa labas. So, sobrang layo. Okay, ayun, oh. Okay, so ayun siya. Check nyo na lang yung video. Lalagay ko yung link sa comments na lang siguro. Grabe, ganda. Tapos nazi-zero nyo, pati yung optic sight. Tapos, ang sarap yung gamitin. Sinubukan ko. Ang saya niyang gamitin. So, yun lang. Share ko lang. Kung gusto nyo ng ganito, alam nyo na. Ayan. So, babalik ko na lang ulit to. Testing lang naman natin yung FPS tsaka yung yun, FPS. So, ito yung unit. Napakaganda. EMG Talon Tactical Innovation Sun Viper. Okay, so quick trivia. Trivia ba tawag doon? Okay, so yung tunay na ganito, yung tunay na Sun Viper. Alam niyo yung John Wick, di ba? So yung John Wick, yung Pit Viper. Okay, so yung Pit Viper yung black. Ito yung Sun Viper. Obvious naman kung bakit. Tapos, itong Sun Viper na to, itong Sun Viper, yung tunay na Sun Viper, yung barrel, yung tunay, yung real steel, yung live, okay? Yung tunay na ganito, unang ni-release. Ito yung unang ni-release bago yung Pit Viper. Okay? Hindi talaga nila ni-release yung Pit Viper same time na ni-release tong Sun Viper kasi hinihintay nila that time yung movie na i-release muna, na papalabasin muna yung movie bago nila i-release sa market yung Pit Viper. So yun ang niya, okay? Hinintay talaga nilang ilabas yung John Wick 4 na movie bago nila ilabas yung Pit Viper. Itong Sun Viper, ito yung nauna. Sa live tong natin pinag-usapan natin. Okay, so yun lang. Sinare ko lang and balik tayo dito. So, FPS test. Ano gusto nyo? Yung ito, pwede dito. Yung power up gas. Okay, so kahit yung normal na lang siguro muna. Again, asa na yung dami tayong bala. Konti na lang. Okay. So, ayan. Kulang pa ng isa. Ay! Ano ba yan? Dalawa. Anyway. So, ito na nga.
para sa ganitong unit, medyo ano lang, medyo matrabaho lang tong paglagay ng gas kasi minsan hindi siya umaabot eh. Testing natin ah. Ayan oh, parang hindi siya umaabot. May leak. Okay. May leak. Okay. Buksan muna natin. Baka higpit lang to. Okay? Remove ko lang yung gas, ha? Tapos balikan ko kayo. Wait lang. So, okay na. Sinikipan ko lang. Yung dito, yung screw, okay, hindi ko na tinanggal yung inlet. Sinikipan ko lang literal yung screw kasi since galing sa factory, minsan hindi masyadong tight. Kumbaga, hindi siya snug fit, parang mayroon pa siyang isisikip. Okay, so yun yung ibig ko sabihin. Meron pa siyang isisikip. Kaya naririnig yung singaw kanina. Okay, so inopen ko lang. So paano nga ba siya i-open? Meron siyang saan ba yan? Yung Allen key nyo kanina, di ba? So luluwagan nyo tong part na to. Yan, luluwagan nyo yan. Tapos meron kayong ipupush dito. Ayan o. Kanina nakaganyan siya, di ba? So kanina nakaganyan. Hindi nyo siya matatanggal kasi nakaharang tong maliit na pin na to. So, pupush down nyo yan para ito, ganito. Ayan. So, hindi nyo siya matatanggal unless luluwagan nyo nga yung using yung Allen key. Luluwagan nyo, tapos itong nakikita nyo na to, ayan o. Kita, di ba? Ipupush nyo yan pababa. Tapos pwede nyo nang hatakin. Okay, so dito na kayo maglalagay ng gas. Okay, so lagyan natin ng gas. Check natin kung nasingaw pa. Ayan, wala na. Sinikipan ko lang. Ayan, so sa mga ibang viewers natin, sa mga customers natin, kung mayroon kayong na-experience na ganito, try nyo sikipan lang ng konti. Wag yung gigil, yung tama lang. Meron pa siyang isisikip minsan eh. So, yun lang yung first thing to do kung may naririnig kayong singaw. Okay? Malamang hindi lang nakalapat. Okay? So, ano yan? Wala na siyang singaw. And balik na natin yung nagyan ko na pa ng konti. Oh. Ayan. Ayan. Wala. Okay? So, yun na nga. Balik ko lang. Nasaan na ba yung mahirap dito sa, ayun, yung key. Liit eh. So, ayan, isisikipan nyo lang ulit yung screw sa loob niyan. Hindi naman sobrang sikip. Tama na yung ganyan. Hindi lang napipindot. Okay? So, loaded na with gas and BBs. Again, pagsalpak na magazine, yung medyo malakas, pero hindi naman sobrang lakas. Ayan. So, ngayon, ganda, di ba? Alright. EMG Tran Tactical Innovation Sun Viper. Napaka-pogi talaga. Okay, iPro. Tapos ito na naman yung chrono natin na sinusumpong, nagtatampo. Okay, so again, trigger figure out, always yan, kasa, bitaw. Sa 0.20 FPS test tayo. Firing. 345.5. Ayan, no, sinasabi ko. Ano lang to yung green gas lang to, yung
12. Okay, so plus 10 siguro. Kung gagamit kayo ng power up, pwede to, EMG to eh. Okay, one more. Ooh, 342.4. Time out. Tatampo na naman. Oh, time out na naman. 332.9. Ayan. Nakakailang putok na tayo. Blowback test. Baka maubusan na ng bala. Blowback test. Ayan. Okay, so lock na yung slide. Ibig sabihin, alam nyo na wala na siyang bala. Okay, ayun. Kita nyo yung magazine. Ayan, wala nang bala. Tapos nakikita nyo pula. Yan yung sinasabi ko na upgraded na siya. Yung mga EMG, upgraded na yan. Yung gas route niya, anti-freeze. Tapos yung loading nozzle, anti-freeze. Hindi lang pula yung loading nozzle, pero upgraded yan. Kasi EMG yan eh. Okay? So, anti-freeze, bakit? Ano ba yung anti-freeze? Kung mapapansin nyo kasi, okay, baba ko lang to na naka, okay. Hindi. Release na natin yung magazine, okay. So, once na mag-lock yung slide, wala nang bala yan. Una nyo gagawin, release nyo yung magazine. Baba nyo yung slide stop. Or, pwedeng kasan nyo ng ganyan, tapos let go. Tapos, rest yung hammer, okay. So, baba ko lang onte. Tapos, ito yung green gas. Kung mapapansin nyo, pag nagkakarga kayo ng gas sa magazine, dun pa lang ma-feel nyo ng, pag halimbawa, sumingaw ng konti. Pag sumingaw ng konti, ma-feel nyo ng yung gas na lumalabas, malamig. Okay, so ganun din yun, na dito sa gas route, dyan lumalabas yung gas, papunta dun sa loading nozzle. Yung loading nozzle, yun yung nagpe-perform ng blowback. Pag lumabas ang gas dun, dalawa yun eh. Yung isang part doon ng gas sisipa doon sa chamber para magpumutok yung BBs, okay? Tapos yung isang part ng gas palikod para mag-blowback. So, yun yung function niya. Okay? So, pag lumabas ang gas dito, malamig yan. Mafe-feel nyo yan pagka, eto nga lang, pag pinasingaw ko yung gas dito, mafe-feel nyo yung lamig eh. So, yung lamig, yung temperature ng lamig, sa super lamig, nagkakaroon ng konting, anong tawag doon? Snowflake? Basta nagkakaroon siya ng, sa super lamig, lumalamig yung loading nozzle, yung loob ng loading nozzle, lumalamig. Parang nagkakaroon siya ng mga yellow na konti. Basta super lamig, okay? Pag super lamig kasi, paano ko ba explain to? Pag sumobrang lamig kasi, yung space sa loading nozzle, na-occupy niya. Sana maintindihan nyo. Na-occupy niya, tapos humihina yung FPS kasi yung space sa loading nozzle, hindi siya 100% na-occupy ng ng green gas. Yung iba doon, parang mga maliliit na ice. Okay, correct me if I'm wrong, ha? Basta yon, sobrang lamig kasi, kaya inimbento yung anti-freeze. Para kontrahin niya yung lamig na nilalabas ng gas. Para yung condition niya na makaproduce ng ganong FPS or yung condition niya talagang maganda. Yun. Kaya nagkaroon ng anti-freeze ng mga gas route tsaka ng mga loading nozzle para yung performance niya hindi kainin ng lamig.
Okay? Sana gets nyo yung point ko. Okay, kung tama ba yung sinasabi ko. Basta sana gets nyo. Ang hirap i-explain. Basta yon. Kaya inimbento yung anti-freeze ng mga ganyan sa mga upgradable parts. Para makontra niya yung... Kasi pag lumamig ng super lamig, halimbawa, yung magazine nyo, isa lang. Karga kayo ng gas, putok kayo, yung gas, paulit-ulit, karga lang, walang pahinga. Alam mo yun, naninigas yung loading nozzle. Hindi siya maka-blowback ng maayos. May part na ganun eh, na sobrang lamig yung isang bagay, hindi niya na-perform yung dapat na ginagawa niya. Kaya humihina siya. 'Di ba? Parang tao. Pagka sobrang lamig, 'di ba? Ano? Hypothermia ba 'yon? Tama ba? Basta 'yon. Wag na tayo maging scientist. Basta 'yon, pag sobrang lamig, hindi niya na-perform yung kung ano yung dapat na lakas niya. Okay, humihina siya. Ganun yun. Ganun yung pinaka-logic niya. Okay, so kaya na-invento yung anti-freeze. Kaya yun yung maganda sa mga EMG tsaka AW Custom. Kung mapapansin nyo, medyo mas mahal siya ng konti kumpara sa mga ibang brands. Pero actually hindi siya mas mahal ng konti. Mahal talaga siya. Pero ganun talaga. Kung ano yung binayaran mo, yun yung makukuha mo. Kung nagbayad ka ng kung mahal ang unit mo, expect mo maganda. Pero kung yung unit mo, yung magkano lang, expect mo ganun lang. Ganun lang yung value nung unit mo. Kaya yung iba, sa mga nagtatanong kung meron ba kayong pinakamura, meron naman. Pero ayun nga, syempre gusto natin makatipid, pero kung gusto nyo talagang i-enjoy yung pag-airsoft nyo, siguro i-consider nyo yung medyo tamang kumbaga sa price. Pagdating sa price, wag yung sobrang mura, wag kayong maghanap ng super mura. Yung tama lang, okay? Malalaman nyo naman yun kung yung binayad nyo is worth it ba dun sa unit na natanggap nyo. So yun yung tip ko. Okay, so sa mga naghahanap ng mura, hindi, kahit naman din ako, syempre gusto ko yung mura, pero nung tumagal, ma-realize nyo kung ano yung value ng money nyo Okay, so yun nga, basta kung ano yung binayad mo, yun lang din yung halaga ng makukuha mo. Okay, so sana nagkaroon kayo ng magandang information about sa green gas, sa power up gas, sa ganitong klaseng unit. And ayun, sana sa susunod na mga magtatanong, maganda na yung usapan natin. Para kumbaga mas sa ganitong video, mas matutulungan ko kayong i-filter kung ano yung unit na gusto niyo di ba? Sa mga pinapakita kong unit, mas matutulungan ko kayong i-filter kung saan ba yung budget na okay kayo. Ito bang budget na to, itong makukuha ko, worth it ba? So sa ganitong video, matutulungan ko kayo na i-bracket natin kung saan yung dapat at para sa inyo. Okay? So sa mga naghahanap ng mga units, magano pa kami ng mga videos, okay, na mas makakatulong na kung ano yung
para sa inyo talaga. Okay? So, sana may natutunan kayo at nag-enjoy kayo at papakita ko ulit. Wait lang. Papakita ko ulit dito. Papakita ko ulit dito yung EMG Sun Viper full setup ng optic sight tsaka ng laser flashlight. Okay? So, dyan lang. Okay. So, nakita nyo na. Ganda, di ba? Okay. So, yun nga. Kung mabot ka sa part ng video na to, sana nag-enjoy ka. Sana nagkaroon ka ng information. Okay? Sana natulungan kita na alam mo na yun. Basta sana nakatulong yung video na to. Okay? Para mas ma-filter natin kung ano yung unit para sa'yo. At marami pa tayong release ng mga unit na ganyan. Okay? Ano pa ba? May nakalimutan pa ba ako? Yun lang siguro. And sa susunod, itatry naman natin yung bakal. Kasi ang daming nagtatanong niyan kung pwede bang balahan ng bakal. Okay? So, meron ako dito. Ito yung hinahanap nyo. Yung bakal. Mabigat. Sa susunod na video, more detailed pa. Okay? Gusto nyo subukan? Isa lang? Sige. Subukan natin. Isa lang. Pero sa susunod na video, I will try na much detailed information pa yung maibigay ko sa inyo kung gusto nyo ng balahan ng bakal. Okay? Ayan na siya. Isa lang. Gagamitin ko yung unit ko. Okay? T-Rex High Kappa. Medyo matagal ko nang hindi nagagamit to, kaya bahala na. Bigyan natin ng green gas. Isa lang. FPS kung basahin. Okay? So, ready na? Ready na kayo? Siyempre, kailangan natin to. Bakal to eh. Okay? Gamit ang metal BBs. Para sa inyong lahat na nagtatanong kung pwede bang balahan to, eto na ang sagot. Okay, FPS test. Gamit ang metal BBs. Firing. Whew. Alright. So, syempre, ang FPS ang hinahanap nyo, di ba? Eto na.